Noong 23 ng Disyembre 2029, sa isang payapang nayon sa probinsya ng Nueva Ecija, isang di kapani-paniwalang pangyayari ang nasaksihan. Isang matandang babaeng may demensya ang naghahagis ng isang mangkok ng malamig ng kanin sa isang kalan habang bumubulong ng mga katagang nakakakilabot. "Anak, kain ka ng marami." Ngunit ang natagpuan sa loob ng madilim na butas na iyon ay hindi isang mangkok ng kanin, kundi mga sunog na piraso ng buto ng tao na hindi na makilala. Isang dayuhang manugang na kabuwanan na at naglahong parang bula. Isinara ng mga pulis ang kaso bilang isang simpleng paglalayas, ngunit ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng kalan kasama ang isang nakakagimbal na halaga, 100 milyong piso. Bakit kinailangan ng isang ina na sindihan ang apoy ng impyerno para sa kanyang anak? Ang malagim na dula ng isang lalaking nagtago sa likod ng maskara ng pagiging isang mapagmahal na anak at ang nakapaninindig balahibong katotohanan sa likod nito. Ito ang simula ng kuwento. Noong 23 ng Disyembre 2019, sa Barangay Maligaya, isang liblib na lugar sa Nueva Ecija, naging mas matindi ang lamig ng tag-araw. Sa isang hapong humahampas ang hanging dumadagok hanggang buto, isang social worker na nagngangalang Maria Cruz na nagsasagawa ng pagsusuri sa kaligtasan ng mga nakatatanda ay huminto sa harap ng isang luma at sira-sirang bahay sa dulo ng nayon. Ang tarangkahan ay bahagyang nakabukas at walang anumang ingay na maririnig mula sa loob. "Tao po?" "Lola, ako po si Maria Cruz mula sa Social Welfare Office." Inunat ni Maria ang kanyang leeg at sumilip sa bakuran. Noon niya narinig ang isang mahinang bulong mula sa loob. "Anak, kain na. Gutom ka na ba? Kain ka ng marami." Dahan-dahang pumasok si Maria sa bakuran. Sa isang sulok ng bakuran, sa harap ng isang halos gumuho ng kalan de kahoy, nakayukyok ang isang matandang babae na nasa mga huling taon ng kanyang dekada 70, si Corazon Cora Santos. Walang tigil na inihahagis ni Aling Cora ang malamig na kanin sa madilim na bunganga ng kalan. "Patawarin mo si nanay. Patawad sa lahat." Sa pagitan ng magulo at maputing buhok ni Aling Cora, kitang-kita ang kanyang manipis na anit at ang manggas ng kanyang lumang damit ay basang-basa ng abo at uling. Dali-daling lumapit si Maria kay Aling Cora. "Lola, ano po ang ginagawa ninyo rito? Ang lamig-lamig po. Dapat po ay nasa loob na kayo ng bahay." Nang tangkain ni Maria na hawakan ang balikat ni Aling Cora, marahas itong iwinaksi ng matanda. "Huwag! Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ni Aling Cora na nanlilisik ang mga mata. "Kailangan kong magpakain. Gutom na ang anak ko. Kailangan kong pakainin siya." Muling sinimulan ni Aling Cora na hukayin ang abo sa loob ng kalan gamit ang kanyang mga kamay na para bang nawawala sa sarili. Ang itim na abo ay tumilapon sa hangin. "Lola, magkakasakit po kayo niyan. Tama na po, parang awa nyo na." Sa pagtatangkang pigilan si Aling Cora, iniabot ni Maria ang kanyang braso at hindi sinasadyang napatingin sa loob ng kalan. Sa gitna ng nagliliparang abo, isang puti at pabilog na bagay ang pumukaw sa pansin ni Maria. Noong una, inakala niyang isa lamang itong bato o buto ng hayop, ngunit nang titigan niya itong mabuti, napasinghap si Maria. Iyon ay isang piraso ng buto ng panga ng tao, masyadong makinis para maging sa isang hayop. Napasigaw si Maria at napaatras. Nang hihina ang mga tuhod, napaupo siya at nanginginig na kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. "Hello? 117 po ba to? Dito po sa Barangay Maligaya. May parang buto po ng tao. Pakibilisan niyo po." Nang dumating sa lugar si Detective Ricardo Cardo de Leon ng Nueva Ecija Provincial Police Office, matapos matanggap ang tawag, si Aling Cora ay naroon pa rin at binabantayan ang kalan. Isinuot ni Detective de Leon ang kanyang guwantes at nilapitan si Aling Cora. "Lola, sandali lang po. Tabi po muna kayo. Kailangan po naming tingnan." Dahan-dahang itinabi ni Detective de Leon si Aling Cora habang inaalalayan naman siya ng mga kasamang pulis. Binuksan ni Detective de Leon ang flashlight ng kanyang telepono at tinutok sa kailaliman ng kalan. Maingat niyang inalis ang abo sa ibabaw at isa-isang lumitaw ang mga bagay na nakabaon sa lupa. "Ano to?"
Kinuha ni De Leon gamit ang isang tiyani ang 3 sunog na metal na butones at isang kinakalawang na piraso ng bakal. Tinutok niya ang ilaw sa likod ng butones. SPO1 Reyes, ipadala mo to agad sa crime lab, bilisan mo. Inilagay ni De Leon ang mga butones sa isang evidence bag at iniabot sa kanyang nakababatang kasamahan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta ng masusing pagsusuri mula sa crime lab. Nakaupo si Detective De Leon sa kanyang mesa at binasa ang ulat, logo ng Amor brand na nakita sa likod ng butones. Isang mamahaling brand ng damit para sa mga buntis na ibinebenta sa mga department store noong mga 2014. Kumunot ang noo ni De Leon at bumulong, damit ng buntis. Agad niyang sinimulang halongkatin ang mga talaan ng mga nawawalang tao at residente sa lugar ng Barangay Maligaya. Mabilis na nililipat ang mga pahina, biglang huminto ang kamay ni De Leon sa isang partikular na file. Pangalan ng may-ari ng bahay, Jose Joey Santos, 15 taong gulang noon. Tinitigan ni De Leon ang monitor. Noong Setyembre 2014, may isinampang ulat ng pagkawala para sa asawa ni Joey Santos, isang Vietnamese national na nagngangalang Linh Tran. Ang kanyang edad noon ay 24 at 8 buwang buntis. Hinawakan ni De Leon ang kanyang ulo at malalim na napabuntong hininga. Ito yung kaso ng paglalayas na hinawakan ko 5 taon na ang nakalilipas. Buh! Lintik, bakit ko inakalang walang bangkay noon? Ang alaala ng pagsasara ng kaso bilang isang simpleng paglalayas ng isang dayuhang asawa ay bumalik at sumampal sa isipan ni De Leon. Nag-iba ang anyo ng kanyang mga mata at naging mabagsik. Tawagan ang forensics team, hukayin ang buong ilalim ng kalan. Sa utos ni De Leon, naging abala muli ang lugar. Nang hukayin ng mga investigador ang ilalim ng kalan ng higit sa kalahating metro, isang malagim na katotohanan ang nabunyag. Dose-dose ng mga sunog na piraso ng buto ang lumabas mula sa lupa. Sir, tingnan niyo po ito. Isang forensic officer ang nag-abot kay De Leon ng isang maliit na metal na bagay na nababalutan ng lupa. Bagamat natunaw at halos hindi na makilala ang hugis nito dahil sa init, malinaw na isa itong singsing. Singsing pangkasal siguro, malungkot na sabi ni De Leon habang tinitingnan ang singsing. Di nagtagal, dumating ang pinal na pagsusuri mula sa crime lab. Ang mga buto ay mula sa isang babaeng taga-Timog Silangang Asya. Sa tulong ng Embahada ng Vietnam, kinumpara sa DNA ng kanyang pamilya, 99.97% ang pagkakatugma. Itinapon ni De Leon ang resulta sa mesa. 5 taon siyang nasa ilalim ng malamig na kalan na yon. Nasa harapan ko lang pala. Kinagat ni De Leon ang kanyang labi at kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang numero ni Joey Santos na ngayon ay namumuhay ng Marangya sa Bonifacio Global City, Taguig bilang isang landlord ng mga ari-arian. Bago pa man tumunog ng ilang beses ang telepono, isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Kalmado ngunit may talim ang boses ni De Leon nang magsalita. Si Mr. Joey Santos po ba ito? Mula po ako sa Nueva Ecija, PNP. Si Detective Ricardo De Leon. Sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Anong kailangan nyo? May iimbestigahan na naman ba kayo? May halong inis at talas ang boses ni Joey. May nangyari ba sa nanay ko? Hindi sumagot si De Leon, bagkus ay idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga, pinakikiramdaman ang reaksyon ni Joey. Malinaw na narinig ni De Leon ang mabigat na paghinga ni Joey sa kabilang linya. Samantala, si Aling Cora, na inilipat sa isang nursing home dahil sa lumalalang demensya, ay nakahiga sa kama at paulit-ulit na sinasabi ang mga parehong salita habang nakatingin sa kisame. Kainin mo ang sagot gulaman, malamig at matamis. Sige na, kainin mo na. Nagtaka ang nurse at nagsulat ng tala sa chart ni Aling Cora. Isa pang baso, nauuhaw ang baby ko. Ang mga matang walang pokus ni Aling Cora ay tila may hinahanap sa kawalan. Kinuha ni De Leon mula sa isang cabinet ang ulat ng investigasyon na siya mismo ang sumulat 5 taon na ang nakalilipas at inilatag sa kanyang mesa. Ang alikabok ay umalpas mula sa naninilaw na mga papel. Inayos ni De Leon ang kanyang salamin at binasa ang bawat linya ng ulat na parabang nilulunok niya ang bawat salita.
Setyembre 16, 2014, saim-saim ng gabi. Ang asawang si Joey Santos ay nag-ulat ng pagkawala ng kanyang asawa. Habang nililipat ang mga pahina, huminto ang daliri ni De Leon sa isang partikular na pangungusap. Ayon sa salaysay ng asawa, ang pasaporte at perang 300,000 piso ng biktima ay naiwan sa drawer sa kanilang silid. Marahas na ibinaba ni De Leon ang ulat sa mesa at sinuklay ang kanyang buhok. Lintik, wala akong tala na ako mismo ang nagkumpirma nito. Nakakabit din sa ulat ang isang memo mula sa pulis na unang tumanggap ng tawag. Tinanong kung nag-away. Umiling lang, walang senyales ng away mag-asawa. Malalim na napabuntong hininga si De Leon, kinuha ang kanyang Amerikana at tumayo. Balik tayo sa Barangay Maligaya. Kailangan nating simulan ulit mula sa umpisa. Minaneho ni De Leon ang kanyang sasakyan patungo sa Barangay Maligaya at unang hinanap ang bahay ng kapitan ng barangay, si Boyet Ramos. Si Kapitan Boyet, na nagpuputol ng kahoy sa gitna ng kanyang bakuran, ay napansin ang pamilyar na mukha at pinagpag ang kanyang mga guwantes. Aba, detective, anong sadya mo rito? Kapitan, natatandaan niyo pa po ba yung Vietnamese na nakatira dito noong 2014? Asawa ni Joey Santos. Itinusok ni Kapitan Boyet ang palakol sa isang tuod ng kahoy at tumango. Si Lynn? Oo naman, paano ko makakalimutan? Yung kaawa-awang babaeng yon, anong klasing tao po siya? Ang kanyang mga gawi halimbawa, halos hindi siya nagsasalita ng Tagalog. Parang pipi na laging mag-isang naglalakad sa bundok sa likod ng nayon. Kumuha si Kapitan Boyet ng lukot na kaha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at nagsindi. Dahil hindi siya makapagsalita, hindi rin siya nakikisalamuha sa mga babae sa nayon. Kahit malaki na ang tiyan niya, mag-isa pa ring naglalakad, nakakaawa. Kinuha ni De Leon ang kanyang kwaderno at mabilis na nagsulat. Noong nawala si Lynn, ano po ang sabi-sabi sa nayon? Lahat nagsabi, tumakas daw. Alam mo na, ang mga dayuhang nobya na nagtatanan, hindi na bago yan. Humithit ng sigarilyo si Kapitan Boyet at pinaliit ang kanyang mga mata, pero dahil nagtatanong ka ulit ngayon, mukhang hindi pala ganoon ang nangyari. Hindi sumagot si De Leon. Sa halip ay malungkot na tumango na lamang. Sumunod, naglakad si De Leon patungo sa bahay ni Aling Susan Reyes, ang kapitbahay mismo ni na Joey. Si Aling Susan, na nakaupo sa isang bangko sa bakuran at nag-aayos ng repolyo para sa atsara, ay napaangat ng ulo nang marinig ang pagpasok sa tarangkahan. Detective, ikaw na naman pala. Ano na namang iuusisa mo? Aling Susan, may ilang bagay pa po akong itatanong. Mahalaga po ito. Pinunasan ni Aling Susan ang kanyang basang mga kamay sa kanyang duster at tumayo. Noong gabi bago nawala si Lynn noong Setyembre 14, may kakaiba po bang nangyari? Kumunot ang noo ni Aling Susan at sandaling inalala ang nakaraan. Nung gabing yon, oo, may narinig akong nag-aaway. Sobrang ingay. Nag-aaway po. Mga anong oras po yon? Si Joey at si Lynn, grabe ang away nila. Siguro mga 11:00 ng gabi na yon. Pinaglaruan ni Aling Susan ang dahon ng repolyo habang nagpapatuloy. Sumisigaw si Lynn sa kanyang hirap na Tagalog. Uuwi ako sa Vietnam, hiwalay. Ano pa nga ba yon? Ayoko na dito. Ganon. Isinulat ni De Leon sa kanyang kwaderno. Humingi ng diborsyo. Binanggit ang pag-uwi. Kinabukasan po ng umaga, may nakita po ba kayong kakaiba? Tumango si Aling Susan at nagsalita. Maaga pa lang, nakita ko si Aling Cora na nagsisiga sa kalan at may niluluto. Si Aling Cora po, ano po ang niluluto niya? Grabe daw ang paglilihi ng manugang niya, hindi makakain, kaya gagawan daw niya ng pampalamig. Napailing si Aling Susan habang nakatingin sa malayo. Yon na ang huli. Pagkatapos noon, ni anino ni Lynn, hindi ko na nakita. Ang biyena niya, sobrang maalaga talaga. Pagbalik sa opisina ng PNP sa Cabanatuan, hindi na nag-abala si De Leon na maghubad ng kanyang Amerikana at tinawag ang kanyang kasamahan, si PO2 Marco Reyes. Marco, hanapin mo lahat ng CCTV footage mula Setyembre 15, 2014 at sa loob ng 1 linggo sa paligid ng Barangay Maligaya. Nanlaki ang mga mata ni Marco at nagtanong,
5 taon na po ang nakalipas, sir. Baka wala na po sa server, baka wala ng backup. Kung mayroon, hanapin mo. Kung wala, hukayin mo ang lupa para makahanap ka. Sa matalim na tingin ni De Leon, walang imik na tumango si Marco at tumakbo palabas. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Marco na may puyat na mga mata, dala ang isang USB drive sa mesa ni De Leon. Sir, nahanap ko na. Backup hard drive ng CCTV sa terminal ng bus sa bungad ng barangay. Nakatambak lang sa bodega ng munisipyo. I-play mo agad. Inilagay ni Marco ang video sa monitor at pinindot ang play button. Sa isang maingay na black and white na screen, mabilis na dumaan ang mga tanawin sa paligid ng barangay. Tinitigan ni De Leon ang monitor na para bang lalamunin na siya nito. Sinuri ko na po ang buong linggo. 24 oras na footage, frame by frame, sabi ni Marco, itinuturo ang terminal ng bus sa screen. Walang sino man na kamukha ni Lynn ni isang buntis, kahit anino, walang nakunan. Napaupo si De Leon sa kanyang silya na may malakas na kalabog. Ibig sabihin, hindi siya kailanman umalis ng barangay. Opo, yung terminal na yon ang nag-iisang labasan ng barangay. Kung hindi siya nakunan doon, maliban na lang kung may pakpak siya, hindi siya makakaalis. Kinusot ni De Leon ang kanyang mukha gamit ang magaspang na kamay. Kung chinek ko lang to, 5 taon na ang nakalipas. Tanga ko. Malungkot na tumingin si Marco at dahan-dahang nagsalita. Sir, hindi niyo po kasalanan. Noon, lahat naniwala sa sinabi ng asawa, inakala na simpleng paglalayas lang. Hindi ko chinek. Kasalanan ko. Walang dahilan para magdahilan. Tumayo si De Leon na nakahawak sa mesa. I-check mo ulit ang phone records ni Lynn. Lahat, kahit katiting na detalye, maya-maya, dumating ang kopya ng mga talaan ng tawag mula sa telecommunications company sa pamamagitan ng fax. Iniabot ni Marco ang mga dokumento kay De Leon. 2 araw bago siya mawala, may international call siya sa Vietnam. Halos 14 minuto. Na-check mo ang numero. Kanino? Sa bahay ng nanay ni Lynn sa Hanoi, Vietnam. Hinablot ni De Leon ang mga papel at tiningnan, makipag-ugnayan sa pulisya sa Vietnam. Kunin natin ang salaysay ng nanay. Lahat ng napag-usapan nila, walang dapat makaligtaan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta ng pakikipagtulungan mula sa Vietnamese authorities. Kalakip nito ang isang kopya ng sinumpaang salaysay ng ina ni Lynn at isang kopya ng reserba ng tiket sa eroplano. Sir, tingnan niyo po ito. Nanginginig na ipinakita ni Marco ang reserba sa harap ni De Leon. 3 araw bago mawala si Lynn, noong Setyembre 12, nag-book siya ng one-way flight mula Maynila papuntang Hanoi. Kinuha ni De Leon ang reserba at tiningnan ang petsa. Kailan ang lipad? Setyembre 17 po. Eksaktong 2 araw pagkatapos niyang mawala, kinagat ni De Leon ang kanyang labi. Ginamit ba ang tiket na to? Hindi po. Namarkahan bilang no-show. Hindi siya sumakay. Tumingin si De Leon sa kulay abong kalangitan sa labas ng bintana at mahinang bumulong. Hindi siya nagtatangkang tumakas. Buong tapang siyang babalik. Sa ibabang bahagi ng salaysay ng ina, may nakasulat na mga salita sa hindi pantay na pagkakasulat. Umiiyak na sinabi ng anak ko sa telepono. Makikipaghiwalay na daw siya at babalik sa ating bayan. Magsasama sila ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakabili na raw siya ng tiket. Ngiwing-ngiwi na kinuyom ni De Leon ang salaysay. Dapat siyang sumakay ng eroplano sa ika-16, pero nawala siya sa ika-10,000. Naging malamig na parang yelo ang tingin ni De Leon. Sa loob ng 2 araw na iyon, may pumigil sa mga paa ni Lynn. Magpakailanman, inilapag ni PO2 Marco Reyes ang isang makapal na bunton ng mga dokumento mula sa Insurance Commission sa mesa ni De Leon. Ang alikabok ay umalpas mula sa mga papel habang lumunok ng laway si Marco. Sir, nakuha ko na lahat ng insurance policies ng mag-asawang Santos. Grabe po ito, hindi nyo aakalain. Inayos ni De Leon ang kanyang salamin at binuklat ang unang pahina. Habang binabasa niya ang maliliit na letra, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to lahat? Ilan ang zero nito?
Ang mga dokumento ay naglalaman ng walang katapusang listahan ng mga insurance policy na nakapangalan kay Lintran. 11 kumpanya ng insurance, 25 produkto lahat-lahat, paliwanag ni Marco habang tinuturo ang mga numero. Ang kabuang halaga ng insurance na matatanggap sa kanyang pagkamatay ay umaabot sa 4 na lang milyon at 400,000 piso. Itinapon ni De Leon ang mga papel sa mesa at tumingin kay Marco. 4 na lang milyon? Nagbibiro ka ba? Hindi po ako nagbibiro. Ang buwanang premium na kailangan nilang bayaran ay 150,000 piso. Napailing si De Leon na may halong pagkasuklam. Paano nakabayad ng 350,000 piso kada buwan ang isang taong bangkarote sa poultry farm at tinatakbuhan ng mga pinagkakautangan? Kaya po kinuha ko na rin ang kanyang income tax return mula sa BIR, sabi ni Marco habang iwinawagayway ang isa pang manipis na papel. Noong 2014, ang opisyal na kita ni Joey Santos ay 0. Sa katunayan, mayroon siyang utang na mahigit 5 milyon sa mga lending company at 5 talimangtong. Tumayo si De Leon at naglakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga blinds ay tumama sa kanyang nakakunot na noo. Hindi tugma. Paanong ang isang taong baon sa utang ay nakapagbayad ng ganoon kalaking halaga ng insurance premium ng regular? Yan din po ang ipinagtataka ko. Kaya hinukay ko na po ang pinagmulan ng pera hanggang sa kahuli-hulihan. Inilatag ni Marco ang isang sira-sirang bank statement. Sir, tingnan niyo po itong may pulang linya. Muling bumalik si De Leon sa mesa at hinablot ang mga papel. Ano to? Ito po ang passbook ng nanay ni Joey, si Aling Cora Santos. Naglalaman ito ng 2 milyong piso, perang pinaghirapan niya sa buong buhay niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Itinuro ni Marco ang mga entry ng withdrawal na may highlight. Mula huling bahagi ng 2013, malalaking halaga ang regular na kinakaltas buwan-buwan. Hindi para sa gastusin sa bahay, kundi para sa auto-debit ng insurance premiums. Nanginginig ang mga kamay ni De Leon. Habang binabasa niya ang statement, huminto ang kanyang tingin sa Agosto 2014. Balanse, 0. Inubos niya ang pondo para sa katandaan ng nanay niya. Opo, lihim niyang kinuha ang pera ng matandang may demensya para ipambayad sa death insurance ng kanyang manugang. Kinusot ni De Leon ang kanyang noo. Kung naubos na ang pera noong Setyembre, paano na siya nakapagbayad? Doon na po nagsimula ang parang teleserye. Paggamit ng credit card para pagtakpan ang ibang utang. Inilatag ni Marco ang mga credit card statement sa mesa. Kumuha siya ng cash advance mula sa 5 credit card para bayaran ang insurance, tapos kumuha ng isa pang loan mula sa ibang card para bayaran yon. Pero sa statement ng Setyembre, lampas na siya sa credit limit. Tiningnan ni De Leon ang petsa sa statement. Pagsapit ng Oktubre, maglalaps na ang insurance dahil sa hindi pagbabayad. Opo, 1 buwan na lang ang natitira. Kapag lumampas ng Oktubre, lahat ng pinaghirapan niyang bayaran ay magiging basura na lang. Ibinagsak ni De Leon ang mga dokumento sa mesa at mahinang umungol. May taning na. Para kay Joey, kailangang may mangyari bago sumapit ang Oktubre. Maya-maya, sumali sa investigasyon si Attorney David Lim, isang abogadong dalubhasa sa insurance at dating investigador ng Insurance Commission bilang isang consultant. Si Attorney Lim, na nakasuot ng plansadong business suit, ay nagsimulang mag-drawing ng isang chart sa whiteboard. Ang pattern ng pagkuha ng insurance na ito ay napakatipikal at kasuklam-suklam. Tinuktok ni Attorney Lim ang isang partikular na bahagi ng chart. Ang mga insurance ni Lin ay kinuha sa pagitan ng huling bahagi ng 2013 at unang bahagi ng 2014. Nakahalukip-kip si De Leon habang tinititigan ang chart. Bakit mahalaga ang panahong iyon? Dahil iyon ay pagkatapos na makumpirma sa ospital na buntis si Lin. Inayos ni Attorney Lim ang kanyang salamin at kalmadong nagpaliwanag. Noon, wala pang sistema ang mga insurance company para magbahagi ng impormasyon sa real time. Kung gugustuhin mo, maaari kang kumuha ng 12 ng insurance sa isang araw kahit na
Kumuha ng bilyon-bilyong pisong insurance para sa isang dayuhang asawa, hindi ba naghinala ang mga ahente? Noon, napakaluwag ng pagsusuri para sa mga dayuhang asawa. Ang mga ahente na naghahabol din ng kanilang kota ay naniwala na lang sa sinabi ng asawa na isa siyang negosyante at mayaman kaya pinalusot nila ang aplikasyon. Naglabas si Attorney Lim ng isang makapal na policy booklet. Ang mas masahol pa ay sinamantala niya ang isang probisyon na kapag buntis may kasamang fetal rider na nagdodoble sa death benefit. Kinagat ni De Leon ang kanyang labi at tumango, kaya pati ang sanggol sa sinapupunan ay isinama niya sa kanyang kalkulasyon para sa pera. Opo, napakadetalyado at perpekto ang tiempo. Sinimulan ni De Leon na imbestigahan ang mga pagbabayad ng insurance pagkatapos mawala ni Lynn. Noong 2016, sabay-sabay na nag-claim si Joey sa lahat ng insurance company, ulat ni Marco habang inaabot ang mga papeles ng pagbabayad. Walang bangkay, paano siya nakapag-claim? Ginamit niya ang isang butas sa batas, ang presumption of death, 2345. Kapag hindi mahanap ang bangkay dahil sa isang sakuna tulad ng baha o sunog, itinuturing na itong patay. Nang tumagal ang pagkawala, nagsampa siya ng kaso. 23. Hinablot ni De Leon ang mga papel at basta na lang nagbayad ang mga insurance company. Noong una, tumanggi sila. Pero kumuha si Joey ng isang magaling na abogado at kinulit sila ng husto. Sa huli, nagkaroon ng court-mediated settlement at karamihan ay nagbayad. Ipinakita ni Marco sa monitor ang mga bank deposit ni Joey. Mula 2016 hanggang 2017, pumasok ang kabuuang 390 milyong piso mula sa 11 insurance company. Ito ang natitirang halaga mula sa 400.4 milyong piso matapos ang pagtanggi ng ilang kumpanya at mga bawas, 390 milyon. Ulit ni De Leon na hindi makapaniwala. Anong ginawa niya sa pera? Winaldas niya lahat? Hindi po. Binayaran niya lahat ng utang niya at bumili ng isang luxury condo sa Bonifacio Global City. Ngayon, may isa pa siyang commercial building na pinaparentahan at namumuhay ng marangya. Sumandal si De Leon sa kanyang silya at tumingala sa kisame. Inilibing niya ang kanyang asawa at anak sa ilalim ng malamig na kalan at bilang kapalit, nakatanggap siya ng 390 milyon para makapasok sa alta sosyedad ng Maynila. Isang mainit na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Pinakalma ni De Leon ang sarili at nakipag-video call sa pamilya ni Lynn sa Vietnam. Sa screen ng monitor, ang ina ni Lynn, kahit 5 taon na ang lumipas, ay umiiyak pa rin habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Detective, natatakot po si Lynn. Sabi niya, laging pinapapirma ng kanyang asawang Pilipino ng mga dokumento na nakapangalan sa kanya. Papel daw na may perang lalabas kapag namatay siya. Kailan po niya sinabi yan? Ilang araw bago siya mawala. Kaya raw siya tatakas, natatakot na siyang manirahan doon. Kinuha ng ina ni Lynn ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at idinikit sa kamera. Ito po si Min, ang anak na isinilang ni Lynn. Sa litrato, isang 6 na taong gulang na batang lalaki na may maitim na balat ang nakangiti. Isinilang ni Lynn ang batang ito noong siya ay 15, sabi ng ina ni Lynn habang dinadagukan ang kanyang dibdib sa pagtangis. Ang perang kinita niya sa paghuhugas ng pinggan sa restaurant at pagsasaka sa Pilipinas. 80% noon ay ipinapadala niya buwan-buwan para sa sustento ng batang ito. Sabi niya, 5 taon lang siyang magtitiis at mag-iipon, tapos makukuha na niya si Min. Tinitigan ni De Leon ang nakangiting mukha ng bata sa screen at kinagat ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Hindi niya natupad ang pangako niya. Siya ang gumawa niyan. Yung demonyong asawa niya, ang anak ko, ang kaawa-awa kong anak. Hindi maganda ang koneksyon at putol-putol ang video, ngunit ang pighati sa iyak ng ina ay tumagos sa puso ni De Leon. Pinatay ni De Leon ang video call at matagal na nakatitig sa monitor. Si Lynn ay hindi lamang isang dayuhang manugang. Siya ay isang batutakputro na taong gulang na ina na desperadong lumalaban sa isang dayuhang lupain para sa kanyang anak na iniwan sa kanyang bayan at para sa isa pang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Tumayo si De Leon at isinuot ang kanyang Amerikana.
Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa galit, hindi na lamang sa katiyakan. Marco, ihanda mo ang sasakyan. Saan po tayo pupunta? Sa BGC, Taguig. Hindi na bilang isang resource person, kundi bilang isang opisyal na suspek, arestuhin si Joey Santos. Noong Enero 8, 2020, isang kakaibang mensahe ang lumitaw sa anonymous tipboard ng website ng Nueva Ecija PNP. Ang pamagat pa lamang ay nakakuha na agad ng pansin, yung bahay sa Barangay Maligaya. Alam lahat ng nanay, hindi siya mapagmahal na anak. Pinrint ni PO2 Marco Reyes ang post at nagmamadaling dinala kay Detective De Leon. Sir, tingnan niyo po ito. May post na tumutukoy sa salarin. Hinablot ni De Leon ang papel at mabilis na binasa. Na-trace na ang IP address. Saan galing? Opo, na-check na. Sa pampublikong computer ng Barangay Hall, ibinaba ni De Leon ang papel sa mesa at tumango. Barangay Hall. Lasa. Barangay Hall. Lasa. Kahit sino sa barangay pwedeng gumamit niyan. Kaya po kinuha ko na ang listahan ng lahat ng residente na posibleng pumasok sa Barangay Hall noong mga oras na iyon, sabi ni Marco habang inaabot ang isa pang papel. Sa kanila, si Aling Susan Reyes daw po ang pinakamalapit sa nanay ni Joey, si Aling Cora. Alam daw po niya hanggang sa bilang ng kutsara sa bahay nila. Isinuot ni De Leon ang kanyang Amerikana at tumayo. Bingo! Balik tayo sa barangay. Binuksan ni De Leon ang tarangkahan ng bahay ni Aling Susan at pumasok. Si Aling Susan, na naglalaba sa may poso sa bakuran, ay natigilan nang makita si De Leon. Aba, Detective, anong kailangan mo na naman dito? Aling Susan, ang lamig po, nagpapakahirap pa kayo. May ilang bagay lang po akong itatanong. Padabog na inilagay ni Aling Susan ang mga labahin sa isang batya. Hay nako, hindi ka pa ba napapagod? Ano pa bang gusto mong malaman? Kayo po ba ang nag-post sa internet forum ng pulisya kahapon? Ang mga mata ni Aling Susan ay nagpakita ng pagkataranta. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Hindi ako marunong gumamit ng computer na yan. Tinitigan ni De Leon si Aling Susan sa mata at humakbang palapit. Galing po sa computer ng Barangay Hall ang post. Alam lahat ng nanay sa bahay na yon. Hindi siya mapagmahal na anak. Kamukhang kamukha po ng pananalita niyo. Mabilis na umiwas ng tingin si Aling Susan. Baka tsismis lang ng mga tao yan. Wala akong alam diyan. Tumalikod si De Leon na parang aalis na, ngunit biglang huminto. Aling Susan, may namatay na tao. Isang babaeng buntis, kasama ang sanggol sa sinapupunan. Natagpo ang buto na lang sa ilalim ng malamig na kalan. Halatang halata ang pagyanig ng mga balikat ni Aling Susan. Kung may alam po kayo, parang awa nyo na, sabihin nyo na po. Hindi po ba kayo naaawa sa babaeng yon na hindi matahimik ang kaluluwa? Muling akmang aalis si De Leon nang marinig niya ang nanginginig na boses mula sa likuran ni Aling Susan. May sinabi sa akin si Cora bago siya nagkademensya. Natigilan si De Leon at dahan-dahang lumingon. Ano po ang sinabi niya? Napaupo si Aling Susan sa isang bangko sa bakuran na para bang nawalan ng lakas at tinakpan ang kanyang mukha. Taglagas noon, 2 taon na ang nakalipas. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Cora, nag-inuman kaming 2. Tapos po, ano pong sinabi niya? Umiiyak si Cora ng araw na iyon at sinabing, nagawa ko ang isang kasalanan na hindi mapapatawad. Iniwan niya ang anak ko, kaya ginawa ko yon. Walang alam ang kawawa kong anak. Ako ang gumawa ng lahat. Lumapit si De Leon sa bangko at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Noong narinig niyo po, yon, hindi po ba kayo nag-report? Akala ko lasing lang siya. Yung mga sinasabi ng matatanda na dapat na akong mamatay. Mga ganon. Pinunasan ni Aling Susan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang duster. Pero nang lumabas yung mga buto sa kalan, doon ko nalaman. Totoo pala lahat. Si Cora, totoong ginawa niya. Agad na nagmaneho si De Leon patungo sa nursing home kung saan naroon si Aling Cora. Pagbukas niya ng pinto ng silid, sumalubong sa kanya ang amoy ng chlorine at ang puting mga pader.
Lola, magandang araw po. Mula po ako sa pulisya. Hindi sumagot si Aling Cora, nakatingin lang sa mga tuyong sanga ng puno sa labas ng bintana. Tahimik na umupo si De Leon sa isang silya sa sulok at pinagmasdan ang kilos ni Aling Cora. Kainin mo ang palamig. Matamis. Biglang nagsalita si Aling Cora sa kawalan, kumakaway. Malamig at masarap. Isa pang baso. Kinuha ni De Leon ang kanyang kwaderno at nagsulat. Tingnan mo ang kalan, baka mamatay ang apoy. Balisang hinawakan ni Aling Cora ang kumot at paulit-ulit na sinabi ang mga kataga. Hindi dapat malamigan ang apo ko, kailangan mainit siya. Tinawag ni De Leon ang psychiatrist na namamahala, si Dr. Ana Villanueva. Doktora, ano po ba talaga ang kalagayan niya? Inabot ni Dr. Villanueva ang chart at tuyong sumagot, katamtamang Alzheimer's dementia. Halos nabura na ang mga kamakailang alaala niya at mga lumang alaala na lang ang natitira bilang mga pira-piraso. Bakit po niya inuulit-ulit ang mga partikular na salita o pangungusap? Inayos ni Dr. Villanueva ang kanyang salamin at nagpaliwanag. Iyon po ay paglabas ng isang malalim na guilt na hindi pa nareresolba sa kanyang subconscious. Hindi niya namamalayan, bumabalik siya sa oras ng trauma na iyon. Tumango si De Leon at nagtanong, kung ganoon, pwede po bang gamitin ang mga salaysay niya bilang ebidensya sa korte? Mahirap po. Sa kanyang kasalukuyang kakayahang mag-isip, hindi niya na kayang makilala ang realidad sa pantasya. Ang mga lumang alaala at kasalukuyang sitwasyon ay magkahalo-halo kaya mahirap patunayan ang kredibilidad nito. Hindi sumuko si De Leon at nanatili sa ospital sa loob ng ilang araw, nire-record ang mga bulong ni Aling Cora. Lalo na tuwing 3:00 ng hapon kapag nagsisimula ng lumubog ang araw, nagiging balisa si Aling Cora. Nilagyan ko ng gamot. Hindi masakit kapag natulog ka. Matulog ka ng mahimbing. Kinakaway ni Aling Cora ang kanyang mga kamay sa hangin na para bang may hinahalo. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Pinatay ni De Leon ang recorder at malalim na napabuntong hininga. Pagbalik ni De Leon sa istasyon ng pulisya, isang nagagalak na si PO2 Marco Reyes ang sumalubong sa kanya. Sir, jackpot, nahanap ko to. Anong nahanap mo at ganyan ka makapag-react? Naglabas si Marco ng isang kopya ng credit card statement mula sa isang lumang sobre. Setyembre 14, 2014, isang araw bago mawala si Lynn. Ito ang mga binili ni Joey Santos gamit ang credit card niya. Hinablot ni De Leon ang papel at tiningnan ang petsa. Sa Happy Drug Store sa bayan ng Cabanatuan, bumili siya ng 3 bote ng gamot na may sangkap na pampatulog. Nakausap mo na ba ang may-ari ng botika? Opo. Nandoon pa rin po siya sa parehong lugar at nagpapatakbo ng negosyo. Niyupi ni De Leon ang papel at tumayo. Tara na, kumpirmahin natin. Pagdating sa Happy Drug Store sa isang sulok ng Cabanatuan, ipinakita ni De Leon sa parmasyutikong si Aling Flora Pineda ang kanyang police ID kasama ang credit card statement. Ginang, noong Setyembre 14, 2014, may nabiling pampatulog gamit ang card na ito. Natatandaan niyo po ba kung sino ang bumili? Isinuot ni Aling Flora ang kanyang salamin at tiningnan ang resibo pagkatapos ay nagtaka. Lalaki ang pangalan sa card pero teka lang. Hinalungkat ni Aling Flora ang isang lumang talaan ng benta at itinuro ang petsa. Setyembre 14, 3 pampatulog. Ay, natatandaan ko to. Hindi ang may-ari ng card ang bumili, kundi isang matandang babae. Matandang babae po? Oo. Sabi niya, card daw ng anak niya. Si Aling Cora mula sa Barangay Maligaya. Naging matalim ang tingin ni De Leon. Paano niyo po siya natatandaan, gayong 5 taon na ang nakalipas? Kasi ang itsura ng lola noong araw na yon, nakakatakot. Namumula ang mga mata niya at nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang gamot para siyang nakakita ng multo. Para siyang taong may malaking problemang paparating. May iba pa po ba siyang sinabi? Sabi niya, hirap daw makatulog ang anak niya. Sabi niya para sa kanya ang gamot. Pero, isinulat ni De Leon sa kanyang kwaderno, pagbili ng pampatulog, personal na binisita ni Aling Cora.
Noong hapon ding iyon, si Joey Santos ay dinala sa Nueva Ecija PNP para sa isang voluntary na pagtatanong. Binuksan ang mabigat na bakal na pinto ng interrogation room at pumasok si Joey na nakasuot ng plansadong damit. "Maupo ka," sabi ni De Leon, itinuturo ang silya sa harap niya. Umupo si Joey na may kampanteng ekspresyon at agad na nagsalita. "Detective, gusto ko lang linawin. Alam niyo naman sigurong may demensya ang nanay ko, di ba? Ano man ang sabihin niya, huwag niyong paniwalaan." Tinitigan ni De Leon si Joey sa mata at malamig na sumagot, "Wala pa akong sinasabi, may kinakabahan ka ba?" Ang mga daliri ni Joey ay nagsimulang tumambol ng hindi regular sa mesa. "Hindi naman, nag-iingat lang. Narinig ko kasing may nakikita na siyang mga kung ano-ano at nagsasalita ng mga kakatuwang bagay." Inilapag ni De Leon ang isang makapal na bunton ng mga ebidensya sa mesa na may malakas na kalabog. "Joey Santos, tama na ang paligoy-ligoy. Diretsuhin na natin. Ang nanay mo, tandang-tanda pa niya kung ano ang ipinakain niya sa manugang niya noong gabing iyon." Inilatag ni De Leon ang makapal na folder na naglalaman ng alibi statement ni Joey, 5 taon na ang nakalilipas. "Mr. Santos, tatanungin kita ulit. Noong Setyembre 11, 2014, ang araw na nawala ang asawa mo, nasaan ka at ano ang ginagawa mo?" Nakakrus ang mga binti ni Joey, sumandal siya sa silya ng may kampanteng ekspresyon. "Sinabi ko na sa inyo, nasa bayan ako ng Cabanatuan, naghahanap ng trabaho, nag-apply sa mga interview." "Saan? Anong pangalan ng lugar?" "Parang isang restaurant, pero matagal na yon kaya medyo malabo na sa alaala ko. 5 taon na ang nakalipas. Paano ko pa matatandaan lahat yon? Yung pangalan ng nag-interview sa'yo o ang itsura niya, hindi ko na rin matandaan. Parang ordinaryong lalaki lang." Sandaling umiwas ng tingin si Joey at tumingin sa orasan sa pader. Inilabas ni De Leon ang mga dokumento ng SSS Employment History na inihanda niya at itinulak sa harap ni Joey. "Marco, ipaliwanag mo nga dito sa Ginoo." Itinuro ni PO2 Reyes ang petsa sa dokumento. "Sinuri po namin ang lahat ng employment records ng bawat restaurant at manpower agency sa Cabanatuan para sa buong buwan ng Setyembre 2014. Ang mga daliri ni Joey na tumatambol sa mesa ay biglang huminto. Pero ang nakapagtataka, wala kaming nakitang kahit isang talaan na nag-apply si Joey Santos para sa interview o kahit na nagtanong man lang. Umatungal si Joey at inayos ang kanyang pagkakaupo. "Hindi naman lahat ng maliliit na kainan ay sumusunod sa SSS, di ba? Baka nagtanong-tanong lang ako. Kung ganoon, magbigay ka ng kahit isang pangalan ng maliit na kainan, kahit isa lang." "Hindi ko na nga matandaan. Bakit niyo ako ginigipit ng ganito?" Inilabas naman ni De Leon ang bunton ng mga dokumentong may kinalaman sa insurance. "Sige, pag-usapan na lang natin ang 4 milyong pisong insurance. Para yun sa kinabukasan ng anak namin, para sa edukasyon niya at iba pang bagay dahil buntis ang asawa ko. Para sa kinabukasan, pero paano nakapagbayad ng 150,000 piso buwan-buwan ang isang taong walang ni isang kusing?" Saglit na kumurap si Joey at kinagat ang labi. "Nang hiram ako sa mga kaibigan, naghanap ng paraan. Hindi ba't ninakaw mo ang pera mula sa bank account ng nanay mo?" Halatang nanigas ang mga balikat ni Joey. "Anong sinasabi mo? Mag-ingat ka sa pananalita mo." Ipinakita ni De Leon ang bank statement ng account ni Aling Cora sa harap ni Joey. "Tingnan mo to. Ang perang pinaghirapan ng nanay mo sa buong buhay niya sa palengke, 2 milyong piso. Noong Agosto 2014, zero na ang balanse." Tiningnan ni Joey ang statement at umiling. Si nanay ang gumastos niyan. May pagkaulyanin na siya, hindi na niya alam kung saan niya inilalagay ang pera. Paano ko malalaman? Pero kamangha-mangha, ang halagang nawawala buwan-buwan ay eksaktong katumbas ng insurance premium ng asawa mo hanggang sa huling sentimo. Nagkataon lang din ba yon? Isinara ni Joey ang kanyang bibig at ibinaba ang tingin. Inilabas ni De Leon ang kanyang alas. Setyembre 15, 14, araw ng insidente. Ito ang cell site location records ng telepono mo.
Ang mga mata ni Joey ay nanginginig na parang may lindol habang tinitingnan ang mga papel. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, ang oras na sinasabi mong naghahanap ka ng trabaho, ang signal ng telepono mo ay hindi nasa Kabanatuan, kundi nasa loob lamang ng 500 metrong radius mula sa bahay mo sa Barangay Maligaya. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Joey. Sabi mo nasa interview ka sa bayan. Bakit nasa bahay ang telepono mo? May kakayahan ka bang maging nasa dalawang lugar ng sabay? Pinunasan ni Joey ang malamig na pawis sa kanyang noo. Baka. Meaning. Baka nagkamali ako ng petsa. Anong nagkamali ka? Yung petsa ng interview. Parang masama ang pakiramdam ko noong araw na yon, kaya nasa bahay lang ako. Hinampas ni De Leon ang mesa at sumandal pasulong. 5 minuto lang ang nakalipas. Sinabi mo ng malakas na naghahanap ka ng trabaho. Ang memorya mo ba ay parang goma? 5 taon na ang nakalipas. Pwedeng magkahalo-halo ang mga alaala, di ba? Saglit na itinigil ni De Leon ang pagtatanong para huminga at lumabas. Noong mga sandaling iyon, isang binatang nagngangalang Miguel Castro ang dumating sa reception area ng istasyon. Detective, nakita ko po sa balita, kaya po ako tumawag. Tungkol po sa insidente sa Kalan sa Barangay Maligaya. Oo, may gusto ka bang ibahagi? Yung bahay na yon, bahay ni Joey Santos, tama po. Noong kalagitnaan ng Setyembre 2014, doon po ako nakatira sa lugar na yon. Inimbitahan ni De Leon si Miguel sa isang silid at nagtanong. Noon po, 17 anyos ako. Galing po ako sa review center, pauwi na ng gabi. Anong nangyari? Mga alas 3 ng madaling araw, may nakita akong ilaw na kumikislap sa bakuran ng bahay ni Mang Joey at may narinig akong tunog ng paghuhukay, pak, pak. Kinuha ni De Leon ang kanyang kwaderno at nagsulat, tunog ng pala sa madaling araw. Opo, dahil sobrang gabi na, nagtaka ako, kaya sinabi ko sa mga magulang ko pag-uwi. Anong sabi ng mga magulang mo? Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel. Pinagalitan po ako. Sabi huwag daw akong makialam sa buhay ng iba, mag-aral na lang daw ako, kaya kinalimutan ko na lang. Pero nang makita ko sa balita na noong mga araw na yun pala namatay yung babae, kung nag-report lang po sana ako noon, may nagbago kaya? Nakokonsensya po ako. Hinawakan ni De Leon ang balikat ni Miguel. Hindi. Maraming salamat sa iyong lakas ng loob na magsalita ngayon. Dahil sa iyo, mahuhuli na natin siya. Agad na bumalik si De Leon kasama ang kanyang team sa Barangay Maligaya. Sa pagkakataong ito, handa na silang halungkatin ang buong bakuran. Itinuro ni De Leon ang lupa sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga sa sulok ng bakuran. Tingnan niyo rito. Ang kulay ng lupa ay bahagyang iba sa paligid. Lupa ito na nahukay na dati. Lumuhod si P.O. Reyes, inamoy ang lupa at tumango. Tama po, magkahalo ang mga layer ng lupa. Hukayin nyo, dahan-dahan, maingat na nagsimulang maghukay ang mga investigador. Pagkalipas ng mga 30 minuto, sumigaw si Reyes. Sir, may lumabas po dito! Tumakbo si De Leon palapit sa hukay. Sa pagitan ng mga sunog na damit at itim na plastic bag, isang luntiang bagay na natunaw at nayupi dahil sa init ang nakita. Ano yan? Dahan-dahang inalis ni Reyes ang lupa gamit ang isang brush. Pasaporte po, pasaporte ng Vietnam. Bagamat natunaw at dumikit ang takip, malinaw pa rin ang gintong selyo ng Vietnam at ang mga salitang passport. Inilagay ni De Leon ang pasaporte sa isang evidence bag at malamig na bumulong. Ano nga ulit ang sinabi ni Joey 5 taon na ang nakalipas? Tiningnan ni Reyes ang kanyang kwaderno at sumagot. Sabi niya, ang pasaporte ng asawa niya ay nasa drawer sa kanilang silid, kaya hindi raw ito pagtakas. Bakit nakalibing yan sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran? Nagningning ang mga mata ni De Leon. Kung nasa bahay ang pasaporte, hindi makakaalis si Lynn mag-isa papuntang airport. Yon ang naging dahilan kung bakit isinara ng mga pulis ang kaso bilang simpleng paglalayas. Lumunok ng laway si Reyes. Isang perpektong kasinungalingan. Bago pa man siya umalis ng bahay, patay na si Lynn. Hindi siya kailanman nakaalis sa bakuran na ito. Hinubad ni De Leon ang kanyang maruming guwantes at tumayo.
Sobra-sobra na ang ebidensya. I-file na ang kaso laban kay Joey Santos. Murder at pagtatago ng bangkay. Nagsimula na ang masinsinang investigasyon kay Joey Santos matapos siyang maaresto sa isang bakal na mesa. Mas matalim pa kaysa dati ang tingin ni Detective De Leon. Inilapag ni De Leon ang isang manipis na papel sa harap ni Joey. Joey Santos, ang nanay mong si Aling Cora ay bumili ng pampatulog sa Happy Drugstore noong Setyembre 14, 2014. Kumunot ang noo ni Joey at umiling. Sinabi ko na sa inyo, may insomnia ang nanay ko para sa sarili niya, yon. At kinabukasan, nagluto ang nanay mo ng sagot gulaman para sa manugang niya, tama? Madalas magluto ng sagot gulaman ang nanay ko. Dahil sa paglilihi ng manugang ko, gusto niyang may makain man lang itong malamig. Naglabas si De Leon ng isang sobre mula sa crime lab na parang hinihintay lang ang pagkakataon. May lumabas na karagdagang resulta mula sa masusing pagsusuri ng crime lab na tuon ang tingin ni Joey sa sobre. Ang mga buto ni Lynn na natagpuan sa kalan, partikular na sa lupa at buto na malapit sa kanyang tiyan, may nakitang mataas na konsentrasyon ng sangkap ng pampatulog. Biglang nanigas ang mga labi ni Joey at nanginginig ang kanyang mga mata. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Bago malagutan ng hininga si Lynn, nakainom siya ng pampatulog na halos nakamamatay na. Sumandal pasulong si De Leon at tinitigan si Joey sa mata. Setyembre 14, bumili ng pampatulog ang nanay mo. Setyembre 15 umaga, nagluto ng sagot gulaman. At sa katawan ni Lynn, may nakitang sangkap ng pampatulog. Lahat ba ng ito ay nagkataon lang? Pilit na umiwas ng tingin si Joey at umubo. Wala akong alam sa nangyari noong araw na yon. Sigurado ka? Oo. Nalaman ko na lang. Matagal nang huli. Muling itinigil ni De Leon ang pagtatanong at bumalik sa nursing home. Pagbukas niya ng pinto ng silid, si Aling Cora ay nakatingin pa rin sa kawalan at bumubulong. Gusto niyang iwan ang anak ko, masamang babae. Tahimik na umupo si De Leon sa tabi ni Aling Cora at binuksan ang kanyang recorder. Sabi niya sasakay siya ng eroplano, iiwan niya lahat. Kaya ako, nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Aling Cora at dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nilagyan ko ng gamot ang sagot gulaman. Dinurog ko. Pinigil ni De Leon ang kanyang hininga at nakinig. Walang alam ang anak ko, ang anak ko. Wala siyang alam. Ako ang gumawa ng lahat. Iniunat ni Aling Cora ang kanyang payat na kamay at ikinaway sa hangin. Anak, patawarin mo ako. Patawad si Lola, pero huwag ninyong galawin ang anak ko. Pinatay ni De Leon ang recorder at lumabas sa pasilyo para kausapin si Dr. Ana Villanueva. Doktora, pwede po bang gamitin ang recording na ito bilang ebidensya sa korte? Ito na po ay isang pag-amin. Umiling si Dr. Villanueva na may halong pag-aalangan. Detective, sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Aling Cora, hindi po magkakaroon ng legal na bisa ang salaysay na ito. Bakit po? Ganito na po kadetalye ang sinasabi niya. Ang mga salaysay ng pasyenteng may demensya ay madalas na pinaghalong delusyon at totoong alaala. Ang sinasabi niyang ginawa ko ay maaaring totoo, ngunit maaari rin itong isang mekanismo ng depensa na nilikha ng kanyang pagmamahal bilang ina para protektahan ang kanyang anak. Mahirap pong patunayan ang kredibilidad nito sa korte. Inabot ni Dr. Villanueva ang isang sobre kay De Leon. Ito po ang opisyal na medical opinion para sa korte. Si Aling Cora po ay kasalukuyang hindi na may kakayahang humarap sa kaso. Kinuha ni De Leon ang sulat at malalim na napabuntong hininga. Sa huli, hindi rin pala pwede ang bibig ng ina. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagpupulong sa opisina ng piskal kasama ang investigation team at ang nakatalagang piskal. Tumayo ang piskal sa harap ng whiteboard at nagsalita. Tungkol kay Aling Cora, isinasaalang-alang namin ang deferred prosecution dahil sa kanyang demensya at kawalan ng katinuan. Sa praktikal na paraan, imposible siyang parusahan. Nagkrus ng braso si De Leon at nagtanong, kung ganoon, paano si Joey? Hahayaan na lang ba natin siya? Ang problema ay patunayan ang pakikipagsabwatan ni Joey.
Isinulat ng piskal sa whiteboard ang pagpapatunay ni Sabuatan. Isang 70 taong gulang na matanda ang nag-isang nagproseso ng isang 8 buwang buntis na babae na lasing sa gamot sa lohikal na paraan, imposible. Sumingit si PO2 Reyes na may halong pagkadismaya. Tama po. Itulak ang bangkay sa makitid na bunganga ng kalan, hukayin ang ilalim ng 50 sentimetro at takpan ulit. Kahit ako na malakas, mahihirapan akong gawin yan mag-isa. Kaya kami sa piskalya, naniniwala kaming may pisikal na partisipasyon si Joey. Ibinaba ng piskal ang kanyang panulat at tumingin kay De Leon. Ang problema, wala tayong direktang ebidensya para patunayan yon. Walang CCTV, walang saksi. Bumalik si De Leon sa interrogation room at muling hinarap si Joey. Joey Santos, 5 taon ng araw-araw na nagsisiga ang nanay mo sa kalan, tama? Tumango si Joey nang walang emosyon. Opo, dahil sa probinsya, malamig sa loob ng bahay dahil sa hangin. Mali po ba yon? At sa tabi noon, ikaw ay kumakain sa mainit na silid, nanonood ng TV, at natutulog ng mahimbing, tama? Siguro. Ano ba ang pagiging mapagmahal na anak? Ang alagaan ang magulang. Sumandal pasulong si De Leon at tinitigan si Joey sa mata. Sa silid kung saan ka komportableng natutulog sa ilalim mismo ng kalan na iyon, hindi mo ba alam na nakalibing ang iyong asawa at anak sa sinapupunan? Umiwas ng tingin si Joey at kinagat ang labi. Hindi ko alam. Kahit sa panaginip, hindi ko alam. 5 taon kang araw-araw na nagsisiga sa kalan na iyon, hindi ka ba nakakaamoy ng nasusunog na buto? Isinara ni Joey ang kanyang bibig. Hindi ka ba nagtaka kahit minsan kung bakit parang baliw na binabantayan ng nanay mo ang kalan na iyon? Matagal na nanahimik si Joey. Pagkatapos ay tumingin kay De Leon. Ang nanay ko ang gumawa ng lahat. Mag-isa. Mag-isa. Yung matandang yon mag-isa. Nalaman ko lang kalaunan. At dahil ayokong makulong ang matanda kong nanay na may demensya, tinakpan ko lang ang lahat. Walang hiya na nagtanong si Joey. Ang isang anak na nagtatakip sa pagkakamali ng kanyang magulang, hindi ba't iyon ang pagiging mapagmahal na anak? Inilabas ni De Leon ang kanyang huling alas. Nag-book ng flight si Lynn noong Setyembre 17, tama? Para iwanan ka ng tuluyan. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Joey. Kailangan siyang mamatay bago noon. Kapag lumampas ng Oktubre, mawawala ang insurance. At kapag iniwan ka ng asawa mo, baon ka sa utang. Ang 2 araw na iyon, ang huling pagkakataon mo, hindi ba? Sa unang pagkakataon, natigilan si Joey at ibinaba ang tingin. Malamig na tiningnan ni De Leon si Joey at sinabi sa sarili, sige, itanggi mo hanggang sa huli. Sa huli, isinampa ng piskalya ang kaso laban kay Joey Santos. Ang mga kaso, pagtatago ng bangkay, paglapastangan sa bangkay, at pandaraya sa ilalim ng Specific Economic Crime Aggravated Punishment Act para sa pagkuha ng insurance money, ngunit wala ang kasong pagpatay. Malungkot na nagtanong si PO2 Reyes, Sir, bakit po wala ang kasong pagpatay? Malinaw naman po ang mga pangyayari. Tumingin si De Leon sa madilim na kalangitan at nagsindi ng sigarilyo dahil walang direktang ebidensya. Ang salaysay lang ng ina na siya ang naglagay ng gamot ang mayroon tayo at walang material na ebidensya na si Joey ang pumatay o naglipat ng bangkay. Pero hindi naman niya kayang gawin yon mag-isa. Kahit sino, alam na kasabwat siya. Ang katotohanang alam natin at ang katotohanang kinikilala ng batas ay magkaiba. Tinapik ni De Leon ang balikat ni Reyes at tumalikod. Mula ngayon, laban na ito sa korte. Kailangan nating baliktarin ito sa paglilitis. Ang kasuklam-suklam na maskara ng pagiging mapagmahal na anak na suot niya, tatanggalin ko yan. Sa wakas, dumating ang araw ng paghuhukom sa Regional Trial Court ng Cabanatuan City. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, si Joey Santos na nakasuot ng uniforme ng bilanggo ay dinala ng mga guwardiya. Ang tunog ng posas sa kanyang mga kamay ang bumasag sa katahimikan. Sa unang hanay ng mga manonood, magkatabing nakaupo sina Detective De Leon at PO2 Reyes, nakatitig sa likod ng ulo ni Joey. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at idineklara ang pagsisimula ng paglilitis. Unang saksi ng prosekusyon, tawagin.
Umupo sa witness stand si Aling Susan Reyes, residente ng Barangay Maligaya. Halatang kinakabahan, paulit-ulit niyang nilulunok ang kanyang laway. Saksi, ano ang relasyon mo sa ina ng akusado, si Corazon Santos? 40 taon kaming magkaibigan. Magkapitbahay kami, parang magkapatid na. Dahan-dahang lumapit ang piskal kay Aling Susan. Noong taglagas ng 2018, sinabi mong may narinig kang nakakagulat na bagay mula kay Corazon Santos. Maaari mo bang ulitin iyon? Lumunok ng laway si Aling Susan at nagsalita. Araw noon ng anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Cora. Nag-inuman kami, tapos bigla siyang umiyak at sinabing, ano ang sinabi niya? Nagawa ko ang isang kasalanang hindi na mabubura. Gusto niyang iwan ang anak ko, kaya ginawa ko yon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa korte. May iba pa ba siyang sinabi? Walang alam ang kawawa kong anak. Ako ang gumawa ng lahat. Pinunasan ni Aling Susan ang kanyang mga luha. Noon, akala ko lasing lang siya, yung mga sinasabi ng matatanda. Pero nang lumabas yung mga buto sa kalan, doon ko nalaman na totoo pala lahat. Tumayo ang abogado ng depensa. Saksi, mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ng isang taong lasing, lalo na't may mga unang senyales na ng demensya? Tumingin si Aling Susan sa abogado. Hindi nagsisinungaling si Cora kahit lasing, ngunit si Corazon Santos ay kasalukuyang nasa malubhang estado ng demensya. Paano natin malalaman kung ang sinabi niya ay totoo o isang delusyon lamang? Matigas na sumagot si Aling Susan. Nakita ko ang mga mata niya. Ang mga mata ng isang kaibigan sa loob ng 40 taon ay hindi nagsisinungaling. Iyon ay isang pagsisisi na mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Agad na iniba ng prosekusyon ang takbo at ipinakita sa screen ang isang muling pagbuo ng mga pangyayari sa araw ng krimen. Itinuro ng piskal ang screen gamit ang isang laser pointer. Kagalang-galang na hukom, binuo po namin muli ang mga pangyayari mula gabi ng Setyembre 14 hanggang Setyembre 15, 2014. Isang komplikadong timeline ang lumitaw sa screen. Gabi ng Setyembre, labang fart. Humingi ng diborsyo ang biktimang si Lynn sa kanyang asawang si Joey Santos. Kasabay nito, ipinaalam niya na ikakansela niya ang 12 insurance na nakapangalan sa kanya. Humarap ang piskal kay Joey. Narinig ng kapitbahay na si Aling Susan ang malakas na pag-aaway ng mag-asawa noong gabing iyon. Ang biktima ay may nakareserba ng one-way flight papuntang Vietnam sa Setyembre 17. Idiniin ng piskal ang kanyang boses. Kung hahayaan niyang umalis ang biktima, ang 400 milyong pisong insurance na matatanggap sana ng akusado ay maglalahong parang bula at ang 5 milyong pisong utang na kailangan niyang bayaran ay magiging isang lubid sa kanyang leeg. Nagbago ang screen at ipinakita ang isang larawan ng sagot gulaman at ang ulat ng crime lab. Umaga ng Setyembre 15, inalok ni Corazon Santos ng sagot gulaman ang kanyang manugang. Sabi niya, mabuti raw ito sa paglilihi. Iwinagayway ng piskal ang ulat. Sa mga buto ng biktima, partikular sa lupa mula sa bahagi ng tiyan, nakita ang malaking halaga ng sangkap ng pampatulog. Ang palamig ay hindi inumin, kundi lason. Itinuro ng piskal si Joey sa upuan ng akusado. Tanghali, ang biktima ay nahulog sa isang malalim na tulog at nawalan ng malay. Kaya, ang sinabi ng akusado na nawala siya habang naglalakad ay isang malaking kasinungalingan mula pa sa simula. Ipinakita ng piskal ang isang cross-section ng kalan sa screen. Tingnan niyo ito. Isang 70 taong gulang na payat na matanda, mag-isang binuhat ang isang 8 buwang buntis, itinulak sa makitid na bunganga ng kalan at hinukay ang ilalim ng 50 sentimetro para ilibing. Umiling ang piskal, pisikal na imposible. Kung walang tulong ng isang malakas na lalaki, hindi ito magagawa. Tinitigan ng piskal si Joey sa mata at sinabing, alam ng akusado ang plano ng kanyang ina at nang makatulog ang kanyang asawa, siya ang nanguna sa paglilibing at pagtatago. Nagtago siya sa likod ng kanyang ina. Muling tumayo ang abogado. Tutol po ako. Ang mga paratang ng prosekusyon ay pawang mga haka-haka lamang. Mayroon po bang material na ebidensya na direktang sangkot ang akusado sa krimen?
Mayroon bang fingerprint na nakuha? Kalmadong binuklat ng piskal ang mga dokumento. Walang direktang ebidensya tulad ng text message o recording ng pag-uusap sa pagitan ng akusado at ng kanyang ina. Ngumiti ang abogado nang may pananabik. Tama, dahil wala. Hindi natin pwedeng gamitin ang imahinasyon para manghuli ng tao. Agad na tinawag ng prosekusyon ang kanilang pangalawang saksi, si Mang Tony Vargas, dating kasosyo ni Joey sa poultry farm. Kinakabahang nagsalita si Mang Tony. Oo po, tag-init noon ng 2013. Sa isang inuman, medyo lasing na si Joey at sinabi niya, ano po ang eksaktong sinabi niya? Marami akong kinuha na insurance para sa asawa ko kapag may nangyaring masama sa kanya. O namatay siya, mababayaran ko lahat ng utang ko at mababago ang buhay ko. Natahimik ang buong korte. Ano po ang naisip niyo nang marinig niyo yon? Noon, akala ko lasing lang siya dahil sa hirap ng negosyo. Biro lang siguro. Hinampas ng abogado ang mesa at tumayo. Kagalang-galang na hukom, ang isang biro sa inuman ay hindi pwedeng gawing basehan ng motibo sa krimen. Nag-atubiling nagsalita si Mang Tony. Inisip ko rin pong biro lang pero itinaas ng abogado ang kanyang boses sa korte. Narinig niyo po ba? Ang isang salitang binitiwan sa kalasingan ay hindi pwedeng maging ebidensya ng motibo sa pagpatay. Matapos ang mainitang pagtatalo, dumating ang oras para sa pangwakas na argumento. Tumayo ang piskal sa harap ng korte na may determinadong ekspresyon. Ang akusado, para sa nakakagimbal na halagang 4 milyong piso, ay ikinulong ang kanyang buntis na asawa sa ilalim ng malamig na kalan at ginamit niya ang kanyang ina na may demensya bilang tagapagpatupad habang siya ay nagkunwaring biktima. Itinuro ng piskal si Joey. Sa loob ng 5 taon, kumain siya at natulog sa ibabaw ng mga buto ng kanyang asawa at anak at sa 390 milyong pisong nakuha niya, nagpasasa siya sa BGC. Ito ay isang gawain na tinalikuran na ang pagiging tao. Umalingaw-ngaw ang boses ng piskal sa korte. Hinihiling po namin ang pinakamataas na parusa, ang habambuhay na pagkabilanggo para sa akusado. Tumayo ang abogado para sa kanyang pangwakas na argumento. Kagalang-galang na hukom, lahat ng sinasabi ng prosekusyon ay batay lamang sa mga pangyayari. Walang ni isang ebidensya na ang akusado ang direktang pumatay sa kanyang asawa. Inilagay ng abogado ang kanyang kamay sa balikat ni Joey. Ang akusado ay nagulat nang malaman ang hindi sinasadyang krimen ng kanyang ina, ngunit para protektahan ang kanyang matandang ina, napilitan siyang manahimik. Hindi ito krimen, kundi isang madamdaming pagpapakita ng pagmamahal ng isang anak. 15 panghuli. Binigyan si Joey ng pagkakataong magsalita. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpakita ng naiiyak na ekspresyon. Kagalang-galang na hukom, isinusumpa ko, hindi ko sinaktan ang akawa ko. Umiiyak na nagpatuloy si Joey. Nang malaman ko ang ginawa ng aking ina na wala sa tamang pag-iisip, gumuho ang mundo ko. Yumuko si Joey sa harap ng korte. Paano ko isusuko ang aking ina sa pulisya? Hindi ko kayang ipakulong ang aking matandang ina na may demensya. Siya ang nagpalaki sa akin na parang walang ama. Kung kasalanan man ang pagmamahal na iyon ng isang anak, handa ko itong pagbayaran. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang kapal ng mukha ng taong to, inayos ng hukom ang mga papel at hinawakan ang martilyo. Dito nagtatapos ang paglilitis. Ang pagbaba ng hatol ay sa loob ng 2 linggo. Pak, pak, pak. Ang tunog ng martilyo ay umalingaw-ngaw sa ibabaw ng mapanlinlang ng ngiti ni Joey. Noong 15 ng Nobyembre 2020, sa korte ng Cabanatuan City, ang hangin ay puno ng tensyon. Bago ang pagbaba ng hatol, ang korte ay puno ng mga mamamahayag at manonood. Sa unang hanay, magkatabing nakaupo sina Detective De Leon at Aling Susan, nakatitig sa pinto kung saan lalabas ang hukom. Ang pamilya ni Lynn sa Vietnam ay tahimik na naghihintay sa kabilang linya ng telepono. Lahat tumayo. Sa utos ng alguwasil, pumasok ang mga hukom at biglang tumahimik ang korte. Umupo ang punong hukom at binuklat ang mga papeles ng hatol. Unang ipapahayag ang hatol para sa akusadong si Corazon Santos. Lumunok ng laway si De Leon
at kinuyom ang kamao. Ang akusadong si Corazon Santos, bagamat napatunayang nagdulot ng kamatayan sa kanyang manugang sa pamamagitan ng pagpapainom ng gamot habang nasa estado ng diminished capacity, ay kasalukuyang nasa malubhang estado ng demensya at walang kakayahang kumilala ng tama sa mali o magpasya. Inayos ng hukom ang kanyang salamin. Dahil dito, idinedeklara ng korte na walang kakayahan ang akusado na humarap sa kaso at alinsunod sa batas, ang kaso ay ibinabasura. Malalim na napabuntong hininga si Aling Susan at yumuko. Cora, sa huli, ganito pala ang kahihinatnan mo. Tumingin ang hukom kay Joey Santos. Susunod, ang hatol para sa akusadong si Joey Santos. Itinaas ni Joey ang kanyang ulo at tiningnan ang hukom. Sa kanyang mga mata, mayroon pa ring kalkulasyon, hindi takot. Ayon sa prosekusyon, ang akusado ay nakipagsabwatan sa kanyang inang si Corazon Santos para patayin at itago ang biktima. Sandaling huminto ang hukom at tiningnan ang korte. Subalit, walang material na ebidensya na direktang nag-uugnay sa akusado sa akto ng pagpatay at walang objektibong ebidensya tulad ng text message, recording o testimonya ng ikatlong partido na nagpapatunay ng sabwatan sa pagitan nila ng kanyang ina. Naging kulay abo ang mukha ni De Leon. Huwag naman sana. Kaya, alinsunod sa pangunahing prinsipyo ng batas kriminal na in case of doubt for the accused, ang akusado ay pinapawalang sala sa kasong pagpatay. Umalingaw-ngaw ang mga hinaing at pagmumura sa korte. Ito ba ang hustisya? Pumatay ng tao pero walang sala? Katahimikan. Hinampas ng hukom ang martilyo. Habang bahagyang ngumingiti si Joey, nagpatuloy ang hukom. Gayunpaman, ang pagtatago at paglapastangan ng akusado sa bangkay ng kanyang buntis na asawa sa ilalim ng kalan at ang kanyang pandaraya sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa pagkawala para makakuha ng 390 milyong pisong insurance ay napatunayang may sala. Malamig na tiningnan ng hukom si Joey. Ang kasamaan ng krimen ng akusado ay sukdulan at wala siyang bahid ng pagsisisi kaya nararapat ang isang mabigat na parusa. Ang akusadong si Joey Santos ay hinahatulan ng 12 taong pagkabilanggo. Nanginig ang mga balikat ni Joey. Nakaiwas siya sa kasong pagpatay, ngunit ang pera at kalayaan na pinilit niyang protektahan ay nawala sa isang iglap. Pagkatapos ng hatol, agad na nagsagawa ng press conference ang prosekusyon. Hindi katanggap-tanggap ang hatol na ito. Agad kaming mag-aapela laban sa pagpapawalang sala sa kasong pagpatay. Paglabas ng korte, akmang magsisindi ng sigarilyo si De Leon nang sabihin niya kay PO2 Reyes, "Marco, maghanda para sa apela. Kailangan nating baliktarin to." "Sir, pero may lalabas pa kayang bagong ebidensya?" "Halos nahukay na natin lahat. Kailangang may lumabas. Kahit hukayin pa natin ang lupa, ngunit matibay ang pader ng realidad." Mula sa Court of Appeals hanggang sa Korte Suprema, hindi nagbago ang resulta. Ang mga salitang kawalan niyang direktang ebidensya ang naging panangga ni Joey sa kasong pagpatay. Si Joey Santos ay nasentensiyahan ng 12 taon at dinala sa bilangguan. Ang 4 milyong pisong insurance na natanggap niya ay binawi lahat. Ang kanyang kondo sa BGC, ang gusali, at lahat ng itinago niyang pera ay kinuha at naiwan siyang walang-wala. Ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa para sa pera, ngunit sa huli, wala siyang naiwang pera o kaluluwa. Lumipas ang ilang panahon at nagretiro si De Leon. Sa araw na lisanin niya ang istasyon ng pulisya kung saan niya inilaan ang kanyang buong buhay. Nag-empake siya at agad na bumili ng tiket papuntang Hanoi, Vietnam, gamit ang sariling pera. Mayroon pa siyang huling misyon na kailangang tapusin. Sa isang masikip na eskinita sa labas ng Hanoi, naroon ang bahay ng pamilya ni Lynn. Nang tumayo si De Leon sa harap ng lumang tarangkahan, lumabas ang ina ni Lynn para salubungin siya. "Detective, ang layo ng binyahin niyo. Mayroon po akong kailangang ibigay sa inyo. Pasensya na po kung natagalan." Kinuha ni De Leon ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kamay ng ina. Nang buksan ang kahon, isang piraso ng metal na natunaw at nayupi dahil sa matinding init ng kalan ang laman nito, ang singsing pangkasal po ni Lynn.
Naisip kong tama lang na ibalik ito sa inyo bilang alaala. Niyakap ng ina ni Lynn ang singsing sa kanyang dibdib at humagulgol. Ang anak ko. Ang kaawa-awa kong anak. Mula sa loob ng bahay, isang 12 taong gulang na bata ang lumabas. Si Min, ang anak na mas mahal pa ni Lynn kaysa sa kanyang buhay. Min, magbigay galang ka. Siya ang nagdala ng gamit ng mama mo. Tumingin si Min kay De Leon. Tito, ito po ba ang singsing ni mama? Lumuhod si De Leon para magpantay ang kanilang mga mata at tumango. Oo, ito ang huling suot ng mama mo. Dahan-dahang hinaplos ni Min ang nayuping metal sa loob ng kahon. Ang lamig nito ay dumampi sa kanyang mga daliri. Tito, bakit Min? Nasaan na po yung masamang tito ngayon? Natigilan ang puso ni De Leon. Ang malinaw at malalim na mga mata ni Min ay tumagos sa nanginginig na tingin ni De Leon. Kinagat ni De Leon ang kanyang labi. Kung sasabihin niyang nasa kulungan siya, masasabi bang naigawad ang hustisya? Kung sasabihin niyang napawalang sala siya sa kasong pagpatay, dapat ba niyang sabihin ang totoo? Sa huli, walang nasabi si De Leon, hinaplos na lamang niya ang ulo ng bata. Ang katahimikan ang bumalot sa lumang silid. Tagsibol ng 2021, bumalik si Aling Susan sa Barangay Maligaya at tumayo sa harap ng abandonadong bahay ni Joey Santos. Ang bakuran ay puno na ng matataas na damo at hindi na makilala kung saan dating nakatayo ang kalan. Kumuha si Aling Susan ng isang puting bulaklak mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay sa lugar kung saan dating naroon ang kalan. Isang kapitbahay na papunta sa bukid ang nakakita sa kanya at nagtanong, "Aba, Aling Susan, anong ginagawa mo diyan? Baka may multo diyan." Mapait nang ngumiti si Aling Susan at tiningnan ang bulaklak. Hindi ko man lang alam kung kailan ang anibersaryo ng pagkamatay ng manugang na yon. Buto na lang ang natira, kaya hindi na natin alam ang petsa. Sa bagay, kawawa naman, nag-iwan na lang ako ng isang bulaklak. Para hindi siya magutom, tumalikod si Aling Susan at dahan-dahang umalis. Ang isang puting bulaklak sa gitna ng mga damo ay malungkot na inililipad ng hangin. Pagkatapos magretiro, inayos ni De Leon ang kanyang mga lumang talaan ng kaso at nagsulat ng isang memoir sa kanyang maliit na pag-aaral. Kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang huling mga pangungusap. Ang batas ay humahatol lamang batay sa malinaw na ebidensya, ngunit ang katotohanan ay nananatili doon kahit walang ebidensya. Ibinaba ni De Leon ang kanyang panulat at tiningnan ang papalubog na araw sa labas ng bintana. Ang namumulang kalangitan ay nagpaalala sa kanya ng apoy sa kalan noong araw na iyon. Sa halip na ang hatol sa korte, pinili kong alalahanin ang kanyang pangalan. Kinuha ni De Leon ang isang picture frame sa kanyang mesa, Lynn Tran, isang babaeng nangarap lang maging isang ina. Sa litrato, karga ni Lynn ang sanggol na si Min at sa kanyang mukha ay ang pinakamasayang ngiti sa mundo. Sa likod ng ngiting iyon, dahan-dahang bumabalot ang kadiliman.